Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel namin. For today's video, may nagtanong ulit sa atin, no? Si Sir RR. Ano? RR RAA Acquired. Di ko alam i-pronounce yung ano niya, no? Yung ano niya? Acquired yata to. RA Acquired 'yon. Ang tanong niya, Sir, bakit kaya yung ibon ko ayaw mag-nesting? Proven pair naman sila tapos naglalagay naman ng sanga ng malunggay, Sir, kaso ginangata lang ayaw ipasok sa nest box. Ano kaya pwede gawin, Sir? Salamat po. Yun, yun yung tanong ni Sir RA Acquired, no? Sasagutin natin yan, yung tanong ni Sir, tapos magbibigay na rin tayo ng mga ilang dahilan kung bakit ayaw mag-nesting ng mga alaga nating African lovebirds. Tapos may good news pala ako sa inyo, no, sa mga nag-aabang ng free raffle birds natin. Ito, tara, papakita ako sa inyo. Guys, ito yung ano natin, good news natin sa inyo. Etong Opalutino project natin, kinandling ko kahapon, no. 4 yung itlog tapos 3 yung fertile. Yun. Sana maraming red eye na ilabas, no. Kung maaari 3. Pero tignan natin, guys, kung ilan yung red eye na ilalabas nila. Sigurado may red eye diyan dahil yung isang parents ay visual na red eye. Lutino hen siya. Yun. Napakagandang balita, guys, para sa mga nag-aabang ng ating free raffle birds. Yun. So, guys, punta na tayo dun sa topic natin, no? Dun sa question ni Sir RR Acquired. Ay, RA Acquired, yun. Una, magbibigay muna tayo ng mga ng mga dahilan kung bakit hindi nag-nesting yung mga alaga nating African lovebirds, no? Yung mga reason. Unang dahilan yan, Sir. Ito, hindi pa to dun sa hindi pa to yung sa question mo, Sir. Mga reason lang to, yung mga idadagdag ko lang kung bakit hindi nag-nesting yung mga alaga nating African lovebirds. Unang dahilan, Sir, na hindi nag-nesting yung mga alaga nating African lovebirds, kapag bata pa sila, bata pa sila, hindi pa sila matured, hindi pa sila nagne-nesting kasi hindi pa sila ready mag-breed. Yun yung unang dahilan natin. Masyado pang bata yung mga alaga nating African lovebirds. Tapos ang pangalawang dahilan natin, sila, kahit matured na, basal, hindi sila marunong nesting, Sir. Yun, bali dito na rin pumapasok yung question ni Sir, hindi marunong mag-nesting yung yung alaga niyang African lovebirds. May mga ganun talagang African lovebirds, Sir, no, mga hen na hindi marunong mag-nesting, pero sa kalaunan, sa katagalan, matututo din silang mag-nesting ng mga nila, ng malunggay, ganyan. Ako, ang ginagawa ko, Sir, kapag ganun yung yung ibon ko, kapag di sila marunong mag-nesting, for example, double cage yun, Sir, di ba? May hati sa gitna yon, may divider sa gitna. Yung sa isang side, ilalagay ko doon yung marunong mag-nesting. Sa kabilang side naman, yung hindi marunong mag-nesting na African lovebirds. Tapos lalagyan ko sila pareho ng malunggay. Tapos doon makikita nung isang African lovebirds na ganun mag-nesting, no? Parang natututo siya, parang nakikita niya doon sa kabila na kung paano mag-nesting. Ganun yung ginagawa ko, Sir, sa mga alaga akong African lovebirds. Tapos ang binibigay ko doon sa hindi marunong mag-nesting, yung manipis lang na malunggay, Sir. Yung madaling ngat-ngatin, kasi yung makapal na malunggay, nahihirapan talaga silang ngat-ngatin yung mga yung mga hindi marunong mag-nesting. Bali yun, kaya hindi nila nangangat-ngat na maayos, hindi nila dinadala dun sa nest box kasi hindi maayos yung pagkakaano nila, yung pagkakangat-ngat nila dun sa malunggay.
Kaya yun yung na-answer. Sa experience ko, ganun yung napapansin ko dito sa aking ibunan, sir. Yun, sana nasagot natin ng maayos yung question ni Sir RA acquired, no? Tapos, pangatlong dahilan, sir, kaya bakit hindi nagne-nesting yung mga alaga nating African lovebirds. Yung ibang African lovebirds talaga, ugali na nila yun, sir, yung hindi nagne-nesting. Meron talagang African lovebirds na hindi nagne-nesting ng malunggay. Hindi sila marunong. Kaya yun, hanggang sa katagalan talagang hindi sila nagne-nesting. Meron na ako naging ibon na ganyan eh. Talagang ayaw mag-nesting. Pero proven pair din. Hanggang ganun lang talaga sila. Nasa ugali na nila yun. Hindi sila nagne-nesting ng nagpapasok ng nesting material sa nila. Kaya ang ginagawa ko dun, sir, kinakapalan ko na lang ng konti yung kusot nila para para yun, yung mga itlog nila okay lang, hindi mabasag dun sa nest box. So yun, sir, no, kung gusto mong matutong mag-nesting material yung yung African lovebirds mo, itabi mo siya dun sa sa African lovebirds na talagang marunong na mag-nesting material. Kaya yun, tapos ang ibigay mo sa kanya yung manipis lang na sir, na malunggay. Yung talagang kayang-kaya niyang ngat-ngatin. Matututo din yun, sir, sa katagalan, niya rin. Matututunan niya rin mag-nesting. Kasi nakikita niya doon sa kabila kung paano. May na ako diyan, may na-experience na ako, ganun yung ginawa ko. Tapos natuto rin sa katagalan, natuto rin siyang mag-nesting material. Yun. Tapos, isa pang nakikita kong dahilan kaya bakit di sila nagde-nesting, sir, yung yung mga binibigay natin na malunggay sa kanila, yung masyadong matanda na, yung luma na, kumbaga, yung matigas na, yung makakapal. Yun, ayaw nila yun. Hindi nila gustong i-nesting yun. Pero meron din nagne-nesting nun, yung talagang yung mga matured na, yung talagang breeder na talaga na matatagal na. Pero yung mga na African lovebirds, yung kaka-matured pa lang ganyan, yung magbe-breed pa lang, ayaw nila yon, yung makapal na malunggay, mataba, dahil nahihirapan silang ang tawag dito nahihirapan silang ngat-ngatin yun, kaya yun, hindi sila nagne-nesting. Ang gagawin nila, angat-ngatin lang nila, tapos hanggang ganun lang, hindi nila mangat-ngat na maayos, kaya yun, hindi nila nilalagay sa nest box. Yun. So yun, guys, hanggang dito na lang yung natin, vlog natin para ngayong araw na to, no. Sana nasagot natin ng maayos yung question ni Sir RA acquired, no. Yun. Maraming salamat sa question mo, sir, at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. So mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang ang ating vlog para ngayong araw na to. Ingat and God bless, mga kaibon, mga kalapatids.